Hey guys, welcome back to Team DTV. About 5 months ago, August last year 2024, if you remember, nagkaroon tayo ng preview ng next generation Tamaraw, di ba? And then December, last year, nagkaroon ng price reveal. So finally, pinakita ni Toyota kung ano yung pricing nila for the Toyota Tamaraw. Kasi during the preview, parang hindi pa nila pinapublish yung pricing, di ba? So today, it's now January 2025. Finally, the next generation Tamaraw is now available. Kaya nandito tayo ngayon ulit sa Toyota Pasong Tamo para silipin kung ano yung mga models na available na sa kanila today. Guys, please welcome again Miss Jam Bohol, yung agent natin dito sa Toyota Pasong Tamo. Miss Jam, ano na po ba ang mga available na models ng next generation Tamaraw na available dito sa Toyota Pasong Tamo? Meron na po kami mga available, like ito po, drop side, automatic and manual. And meron na rin po tayo yung utility van or yung FX na tama na. Available na po kahit 5,000 minimum lang po, reservations. Priority na po tayo sa pila at mabibigyan po tayo ng unit. Minimum kahit within 30 days, minimum lang po. 30 days ma-release na. Yes po. Nice. Ulitin ko lang ha. So 5,000 lang daw ang requirement para magpa-reserve and within 30 days ma-release ang unit. Yes. Oh. Pa-reserve na kayo kay Miss Jam. Thank you, Miss Jam. What we have here is the diesel engine drop side model, 5-speed manual transmission. Okay? So this is in its basic color na white. Guys, just a reminder kung hindi pa ninyo napanood yung preview natin, yung mga nauna nating vlogs. There are two engine types for the next generation Tamaraw. Merong gas na 2.0 and merong diesel na 2.4. We all know that this diesel engine is from the Toyota Hilux. Now, what you need to take note, kapag diesel na 2.4, yun yung long wheelbase. Okay? So dalawang klase yung next generation Tamaraw. Merong long wheelbase tsaka short wheelbase. Pag long wheelbase, yan yung diesel engine 2.4. So for the diesel engine, this has the 2GD FTV na diesel. Okay? Again, same engine as the Hilux. Maximum output is 150 PS and 400 Newton meters of torque. One thing lang napansin ko bago kami nag-start, sasabihin ko sa inyo, during the preview, medyo malungkot yung yung pagkaputi. I'll be very honest with you. Ito ngayon, since this is already the production, ito na yung nire-release nila sa customers, iba yung quality ng pintura. Ito na yung usual na makikita mong quality ng paint ng Toyota na solid na fit. Alam mo yun, alam mong makapal yung pagkakapintura and it's glossier, mas pulido. So I guess ngayon ko lang na-realize, iba yung nasa preview nila, no? Kasi, honestly, mukhang malungkot talaga, naalala ko, iba. And then, eto, isa pang napansin ko, yung door. Pag binuksan mo, meron na siya nung signature na, di ba, nung nireview ko yung C-Line 6, iba yung, may tinatawag akong Toyota TAD. Eto meron. Solid. May narinig kayo? Pakinggan nyo. Ligay ko lang dito yung microphone. Solid na solid. Hindi ko to naramdaman during the preview. Okay, since nandito na rin lang tayo sa gilid, silipin natin kung ano ba talaga yung tires na kasama dito sa production unit. Diba? Okay, this is a Bridgestone, tapos Duravis, 135 rim 14. Tama ba? Yes, 135. Ilang ply rating kaya to? I think, ayun, light truck. LT, light truck. Kung hindi ako nagkakamali, kapag light truck, minimum yan is 6 ply. Going back dito naman sa front, para lang sa mga viewers natin na bago lang sa channel, hindi pa daw yung preview vlog natin about the next gen Tamaraw. Isa sa mga features nitong next gen Tamaraw is yung 3-piece design nila ng bumper. 3-piece kasi ito 1, 2, 3. Ang pinakang concept ni Toyota about that is, let's say magkaroon ka ng fender bender,
minor accident, mabangga ka rito or makasagi ka rito, madali mo lang mahiwalay. So pag dito meron kang minor damage, pwedeng ito lang ipa-repair mo. Hindi ito apektado. Same as here. Okay? And then, yun na nga, yung front niya, sinasabi nila hawig daw ng Toyota FJ Cruiser. Yeah, may resemblance naman nga din talaga. Again, honestly, itong itsura na to, parang 50-50 ako nung una ko itong nakita. Kasi di ko sure kung gwapo ba o hindi. Maraming nagko-comment dun sa mga una nating video nga. Maraming nagsasabi na hindi raw maganda. Pangit nga yung ibang word ng iba eh. Parang kala mo mga basher ng Toyota eh. But, to be honest, pag nakita nyo na guys yung ibang, lalo na yung mga sa Thailand, yung ang tawag nila dito is the Toyota Champ. Pag nakita nyo yung nakasetup, grabe yung pogi, mag-iiba ang opinion nyo. So, ako, dahil nakakita na ako ng Toyota Champ na nakasetup dun sa Thailand, yun na ngayon ang naiiwan sa paningin ko. Kaya every time I look at this, iba na. Parang alam ko gwapo siya eh. Diba? So, again, pag nakita nyo to in person, at kung nakita nyo yung itsura niya during the preview, ibang-iba. Even my wife, si Madam Pea, napansin niya rin. Pagdating namin, sabi niya, iba daw yung itsura ng pintura. So, again, yun nga, dahil nga pang production. Tara, anyway, ang dami ko na namang daldal. Silipin natin yung engine bay. Ayan. So, 2.4 diesel, CRDI of course, and bare na bare. Wala siyang cover. I don't know kung because pang display lang to, pero ito, meron siyang mounting point nung cover, engine cover. Hindi ko lang sure kung kasama or hindi. But anyway, ang luwag-luwag ng engine bay. And this is the base model. So, andito yung battery mo, fuse box. Wala siyang ABS, no? Naalala ko, yung isang model nito, yung automatic, nandito yung nandito yung ABS module. I can still clearly remember kasi napansin ko talaga yun. So anyway, andun yung brakes mo, hydrovac, brake fluid, fuel filter, yeah, fuel filter, and what else? Coolant. No. Ito yung coolant pala. This is the power steering fluid. And, ano pa? Ang luwag, oh. Pwede kayo modify. Lagyan ng mas malaking turbo. And, of course, ito yung air filter box. Pwede nyo itong lagyan ng accessories. Siguro additional horn kung gusto nyo malakas na horn. And then, obviously, yung position ng engine, pag ganyan, kasi rear wheel drive. And eto, naka-clutch type yung fan niya. Ang luwag, no? Kung anong mga modification and maintenance work, very mechanic friendly. Kasi ang dami mong space. Tara, pasok na tayo sa loob. Okay. Pasok tayo dito. Okay, so again, diesel manual. And nire-recall ko kasi nga dahil pagdating nga natin napansin natin yung malaking pagkakaiba nitong production unit versus the preview unit. Nire-recall ko kung yung quality ba ng leather, is this the same as the preview? Ko parang pareho no? Yeah, it's about the same. And last time din hindi ko napansin na na-forward pala to. So ayan. So, na-adjust. Pwede mo pa i-recline. Ayan. So, kung medyo maliit ka, pwede mo pa i-forward. Kitang-kita sa unahan. Again, I'm 5'6". Kahit 5'6", kitang-kita ko sa unahan. Kitang-kita yung hood. And yun nga, katulad ng FJ Cruiser, mababa lang yung height ng windshield. And boxy siya, so medyo upright. Pagka ganyan ang design, may expect mo ang ganda ng visibility. Okay? So, pag nakasagad sa likod, hindi na. Yan na. Yan na yun. Comfortable naman. Tingnan natin.
Sakto yung pa ako hanggang dun sa floor, naka-floor na yung clutch. Yeah, kung gusto kong, let's say, pupunta ako ng racetrack, karga ko yung big bike ko sa likod, ako magdadrive. Pag nasa highway, at this position, again, I'm 5'6", mukhang comfortable naman siya. Pag medyo traffic, medyo gaganong ka siguro, pwede mo pailapit ng konti. Yeah, I think very comfortable, and yung space niya dito, kaya niya yung malaking height range ng iba-ibang driver. Siguro 5'2" to 6'2". Kasyang-kasya dito. Ang laki pa ng headroom. Maluwag-luwag din naman yung elbow room. Although mapapansin mo, medyo makapal yung door molding niya. No? So, manual, power steering. Power steering yung window niya. And, yeah, walang automatic lock. Very basic. Okay, steering. Na-adjust ba yung steering? Yun. Tilt and, oops, hindi siya telescopic. So, tilt lang. Sa instrument cluster naman is very basic. Dito, empty lang siya. I would think baka dun sa high, yung medyo high-end nila na variant, yung automatic, baka may RPM yun. Di ko lang sure, di ko lang masyadong maalala. But here, very basic lang. You have this speedometer, fuel gauge, and then malamang ano to, yung odometer. Aircon vent, plastic, yun may speaker. Aircon vent, aircon vent, aircon vent, and meron ka lang maliit lang ditong basic na radio. And manual AC control, blower, temperature control, tapos meron kang cigarette plug, power source, tapos meron siyang mga empty buttons here. Pwede ka siguro maglagay ng mga auxiliary switches for your other accessories, maybe auxiliary lights. And then meron kang small cup holders, medyo malalim, and meron siyang pang lagayan dito ng cellphone. Ayan. Pwede rin ganyan. And, of course, yung manual na cambio natin. Malambot yung clutch. As in, sobrang lambot. Madali lang ipasok yung cambio. Yeah. It feels, it feels good. Very consistent, very precise pagpasok mo. Alam mo yung difference ng primera at saka ng tercera. Ayun, very clear. Yung mga manual drivers, alam nyo kung ano ibig ko sabihin. Hindi kayo malilito kung alin ng primera at saka tercera. And then, manual handbrake. Sakto lang, hindi ganun kalambot, hindi naman din matigas. And then up here, merong visor, walang vanity mirror, walang lamp. And the visor is only for the driver. Sa passenger, wala. Pero, meron siyang mounting point. So, I guess pwede ka na nang bumili ng aftermarket for you. And very basic na rear view mirror. And very basic na ceiling lamp. By the way, andito yung hazard lights button. And then, meron kang parang maliit lang na glove compartment, walang cover, open lang siya dyan, and meron ka rin ditong space sa itaas. Okay, enough na tayo dun sa loob. This is the drop side model. Of course, this is the main part. Dito kayo talaga interesado kasi kailangan nyo tong space na to. So, paano tayo mag-a-access dun? By the way, nagdala ako ng meter, susukatin natin. So, paano bubuksan? Ganyan, medyo hindi naman masyado matigas. Yun. And then sasaluhin siya nitong rubber na to para hindi siya kumalampag. Ayan. Paano umakyat? Meron siya ditong, pwede ka dito umakyat, or kung gusto mo pwede ka rin tumapak doon sa gulong. Oy, di pala pwede kasi tinanggal ko na to. Okay. So, dito ako kaakyat. So, napapagalata tayo, no? So, kapag nabuksan mo na doon, syempre weak na yan, di ba? Dito ka naakyat.
Ayan. Okay, sukatin natin yung internal dimensions lang kasi yun ang usable space natin, di ba? So, pagdating sa width, papunta dito, 171 centimeters or 67, about 67.5 inches. Now, kung curious kayo sa height nito, so from the ground, from the floor up to here, 93 centimeters or about 37, lagpas lang ng konti, 37.5 inches. Okay, bago natin sukatin yung internal length, balik ko muna to para tama yung sukat natin. Okay, pagdating naman sa length, ayan, 103.5 inches, 263 centimeters. Tapos, yung height naman nito, ayan, 15 inches or 38 centimeters. And the maximum payload capacity is 1,100 kilograms. So, dito sa perimeter ng drop side natin, yun nga, meron kang rubber dito to catch this pag nag-open ka. Ayan. And then, very basic set of tail lights, signal lights, brake lights, and reverse. And then, dito yung lagayan mo ng plate number and meron kang ilaw for the plate number. Very basic. Okay? Okay, dito naman sa ilalim, you have a full-size spare tire. Okay? And then, leaf spring. Ilang piraso ba ng muwele yan? 1, 2, 3, 4, 5. So guys, this next generation drop side 2.4 diesel 5-speed manual transmission is priced at 937,000 Philippine pesos. Available na po siya dito sa Toyota Pasok Tamo. Please feel free to reach out or call Miss Jam Bohol. Ilalagay ko po dyan yung contact number niya. Alright, so that's it guys. I hope you like this video. As always, drive safe. Bye. Please do not forget to follow our social media accounts. We are on YouTube, Facebook page, Instagram, and TikTok.